Madami nga pala nagtatanong, kamusta na daw pala yung business namin na isda? Masyado kasi ako na busy sa paggawa at pagbebenta ng ice candy. Kaya naman hindi ko na masyado napapakita tong mga isda. Nitong mga nakarang araw nga lang pala, sabay na pagbebenta ko ng ice candy. Sobrang dami rin bumili sa amin at kung saan saan pa nakarating. Ang isang piraso nga pala nito ay 300. Mahal talaga siya, pero kung bibili kayo ng 10 pataas, 150 lang ang isa. Naubos na nga yung batch 1 ng mga flower horn namin. Kung makikita nyo ay talagang ubos at wala nang laman ng mga galon. Uod nga pala sa pagbebenta ng flower horn. Nag-success nga pala yung pag-aalaga ko ng molly. Kasi yung mga molly ko ay nanganak na. Nag-breed kasi yung black and white na molly. Kung makikita nyo, halo-halo yung anak niya. Meron puti, meron black, meron ding gray. Dito nga sa ilalim, meron naghahabulan. Siguro ay ready na naman sila maglabing-labing. Hinihintay ko na nga lang lumaki yung kulay puti na anak niya para malaman ko kung PKBM ba talaga yung naging breed. Nagtitingin ko nga din pala ako sa dalawang aso ko na si Natoro at saka si Saruka. Kasi sila nagbabantay dito sa isdaan namin. Kasi kapag may taong gusto mag-walk-in, tumataho lang sila ng malakas. Sa mga gusto pang mag-avail ng batch 1 ng flower horn, nga pala kayo mag-alala kasi hindi pa naman ubos. Ang kaso medyo may kamahalan nga lang to natitira. Medyo malaki na kasi sila at meron na kanya-kanyang tank. Para mag-gets nyo, ibig ko sabihin wala na siya sa 300 pesos. Ang presyo niya ay more than 300 pesos na. Dahil nga sa wala na kami mapaglagyan ng isda, dahil dumadami na sila na paggastos, bumuli na naman kami ng estante at ang aquarium. Yung isdaan namin abot na hanggang dito sa likod. Wala na nga palang oxygen yung mga isda namin dito. Tatapat na naman sila ng araw dito at nagkakaroon ng lumot. At sa lumot nga pala sila nakakakuha ng oxygen. Nakabili na nga din pala kami ng magandang hose. Kung mag-aalaga kayo ng isda, siguro doon yung meron kayo malapit na gripo. Ang kagandahan pala dito sa host namin ay hindi siya hassle, napupulupot lang siya at hindi siya matigas. Sa mga hindi nakakalam kung saan tong shop namin, sa Gulod Caboyo Laguna to. Sa tapat meron tarpaulin ni Boy Ubo. At sa mga gusto naman pumasok, lumapit lang kayo doon sa itim na gate at buksan nyo. Ay mali yung gate na buksan ko. Ito palang kabila. Pagkapasok nyo, makikita nyo na magad kami kasi tapat lang kami ng labas. Makikita nyo rin pala dito yung tarpaulin ni Boy Ubo sa flower horn. Habang naglalagay nga ako ng tubig dito sa mga aquarium, biglang meron palang tumawag sa akin. Isisingit ko na lang dahil meron pala akong dumating na parcel. Bakit kaya itong mga parcel lagi timing kung wala kang pera tsaka dumadating? Hindi pala ako tulad ng iba na naka-boxer o brief lang kapag natutulog. Hindi kasi ako makatulog pag mag-isi yung suit ko. Mas masarap kasi talaga ang tulog kapag may suot akong pajama o kaya jogging pants. Kaya naman bumili talaga ako ng pantulog ko. O di ba bagay, kahit mahirap lang kami, mukha na ako mayaman dahil dito. May sumigaw na naman ang pangalan ko. Habang nagbibihis ako, may mga bumibili na naman pala sa akin ng ice candy. Uwian na pala nila ngayong tanghali. Salamat nga pala sa mga suki ko dahil lagi sila nabili sa akin. Huli ko na nga pala naalala, meron nag-comment sa akin. Ang sabi niya, Kuya Dukes, para dumami ang molly mo, dapat ilagay mo sila sa rep tab. Hindi ko alam kung ano yung sabihin nun. Ang sabi, para daw mabilis mga anak ang mga molly ko, ilipat ko daw sa malaking lalagyanan. O siya, wait lang, bago ko gawin yun, kakain muna ako ng tanghalian. Dahil nagda-diet ako, ay ako muna ng mantika. Maglalaga lang ako na itlog at mag-steam ako ng talong. Mga ilang minuto lang naluto na agad. O diba, healthy living muna tayo ngayon. Gumawa nga pala ako ng sausawan na merong kamatis at toyo. Kaya naman for the kain muna ang person. Konti nga lang pala ako magkanin. Ang ginagamit ko nga pala ng takalan, yung takalan ng bigas. Dati ayaw na ayaw ko ng gulay, pero ngayon ubos na ubos ko na. Dahil nga sa wala akong rep tab na sinasabi. At dapat malaki ang lagayan ko ng isda. Kaya naman itong nananahimik namin na safety box. Ito na lang ang gagamitin ko. Kaya naman yung mga laman nito ay pinasok muna sa isang lagayan. Wala kasi ako makita, wala naman kaming drop. Ito na lang naisip ko. Mukhang saktong-sakto to at medyo malalim ang tubig dito. Si mama na lang maglilinis dito. Charot! Dito ko nga pala ilalagay sa likod namin yung mga molly. Masyado na kasi masikis sa terrace namin kung doon ko pa to ilalagay. Tapos nga palang linisin dahil sa mga alikabok. Maglalagay na ako dito ng tubig na malalim. Huwag pala kayong magalala kasi i-acclimate ko naman tong mga molly para hindi ma-water shock. Pagkatapos ng isang oras, pinakalpasan ko na nga sila. Mukhang nag-i-enjoy nga sila kasi langoy na sila ng langoy. Tapos maluwag na at sobrang dami na nilang nagagalawan. Ito ang maliliit na molly, mga anak nila, ilangoy na rin ng langoy. Siguro naman dahil nandito na sila sa malaking lagay, mabilis na rin sila lalaki. Para naman kapag dumami sila ng dumami, hindi sila masisikapan dito. Naglagay na nga din pala ako ng lili dito para meron silang tataguan. Kaya naman i-update ko na lang kayo sa susunod na video. Hintay muna natin sila mga anak. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye!